Welcome back to my chess channel. Ito po ang opening na ating pag-aralan ngayon. Ito ay dating favorite ni Bobby Fischer, ang US World Chess Champion. So maraming mga Grandmaster na nanatiling gumagamit pa rin ito or nagtitiwala sa ganitong klase opening. Ito ay ginamit ni Ian Nepomniachtchi versus Wesley So. So si Wesley ay black at saka yung Russian boy ay white. Subalit ipapakita ko sa inyo ngayon ay game ni Nepo versus Jakubinko. Kasi dapat makita mo muna natin yung mga nakaraang laban ni Nepo, kung paano niya ginamit yung King's Indian attack or tinatawag na Kia. So dito makikita niyo ang pangalan ng opening ay King's Indian attack, Sicilian variation. So tingnan po natin ang laban na ito, Nepomniachtchi versus Jakubinko, Puikovsky, Russia, Karpov Grandmaster 2014. So ito ay matagal na, noong 2014. So dito nanalo si Nepomniachtchi. So tingnan po natin ano ang nangyari dito, kasi yung constructor dito ay mayroong similarity sa kanyang laban versus Wesley So. So tingnan po natin, si Nepo nag-move ng Knight F3, Knight F6. Ito yung answer ni Jakubinko. So G3, D5, Bishop G2, E6, din castle kingside, Bishop E7, din nag-move D3. So yung ideas ng King's Indian attack ay mag-move ng Knight D2 din E4. So yan ang favorite line ni Bobby Fischer. So dito ang ginawa ng black or ni Jakubinko ay nag-castle kingside. Subalit yung ibang mga opening dito ay kapag hindi nag-D3 yung white ay nag-D4 ay mai-transpose po ito sa ibang opening, sa tinatawag na queen pawn game or Catalan kapag nag-C4, D4, C4, yan ang pawn structure. Or maaari ding mai-transpose sa Taras variation. So dito yung next move ay nag-castle kingside si Jakubinko, then Knight B dito, C5, then E4. So yan ang ideas ng white kapag nag-Knight B dito. Ang next move niyan ay mag-move ng E4. So yung ibang mga opening kapag depende sa black player, kapag nag-decide na i-trade yung D5 pawn para ma-open yung D5, so ganyan yung mangyari, DX E4, DX E4. Yan ang tinatawag na similar position lang yung dito sa queen side saka king side para hindi magkaroon ng damage sa pawn structure. So after E4, so this is a normal developing move, Knight C6, then Rook E1, then after Rook E1, D5, so B5, E5, nag-attack si Nepo, then Knight D7, after Knight D7,
knight F1. Then E5, H4. So dito makikita nyo na yung ginagawa ng black ay nag-create ng queenside expansion or nag-create ng pawn stone. Yung kanyang ginawa, ipupus yung pawns dito sa queenside para makuha yung queenside space advantage. So balit mayroon dito silang tinitingnan i-atakihin yung dark square dito sa queenside ng white. So kapag nag-B3 yung white dito, mayroong B4, yung dark square ng white ay weak at saka magkaroon ng good outpost para sa knight ng black. So dito nag-create si Nipo ng kingside attack. So yung kanyang ginawa, nag-push ng pawn sa E5 para ma-drive out yung knight sa F6. So dito, tingnan natin kung ano ang nangyari dito after B4, then H5, then E4, H6. So ito talaga yung kanyang strategy. Nag-create ng weaknesses sa kingside ng black. So dito after H6, G6, then E3, then BX E3, BX E3. So after BX E3, yung ginawa ni Jakubinko ay nag-move ng bishop sa A6. Dapat control yung diagonal lines. Kasi yung ideas niya dito na para ma-prevent yung C2 to C4 or para ma-push niya yung C na pawn to C4. Yan ang ideas. Kasi mayroong ideas dyan na kapag yung pawn ay nasa C4, so yung pawn ng white kapag lilipat sa dark square, so mas pabor sa black yung attacking chances dito sa queenside kasi ma-maneuver yung kanyang knight at saka yung B3 na square ay magiging weak. So dito yung ginawa ni Nipo, nag-create ng kingside attack. So yung kanyang knight ay tuloy-tuloy yung maneuvering, knight H1 to H2. So sa mga ibang mga player na gustong gumamit sa white strategy nito ay dito sa kingside. So yung nakikita nyo na yung movement ng knight to dito, to F1, to H2, to G4, to F6. So parang ganyan yung kanyang idea. So tingnan natin after several moves. So rook C8. So dito ang ideas dito para ma-attack yung C2 na backward pawn. So yung ideas dito magmo-move ng knight D4. So para kapag na-force yung pagkakain yung white, so mayroon na siyang pressure doon sa C2, queen C7. Or kapag hindi siya kakain, so magpupus ng C4 dito si Jakubinko. So kapag nag C3, so yung B3 na square ay pabor na sa black. So dito yung counter attack ng black ay nasa queen side. So sa mga gustong mag-aral ng ganitong klaseng opening versus King's Indian attack. So ito yung ideas ipinapakita ni Jakubinko kung ano yung kanyang strategy. So dito nag-move na ng knight G4 para atakihin yung F6 square. So kapag na-control yan ng white, yung F6 square, so mas delikado na yung
black dito. So, nag-move ng knight d4. So, ito na yung tingnan natin. So, kinain, knight x d4, si x d4. So, andyan na yung desire ni Jacobinko na atakihin yung c2 square. So, tingnan natin kung paano nakasurvive dito si Nipo dahil maganda naman yung posisyon ng black. So, maybe dito sa king side ay weak yung dark square ng black. So, bishop dito. So, magdidipinsa yung white dito dahil magkaroon ng pressure sa c2 na square. So, rook b8. So, nagbago yung isip ni po dito kasi yung bishop pupunta sa b4. So, nag-move siya ng rook b8. So, rook ito nagdipinsa, din rook b5, queen e1. So, saan pupunta yung queen e1? Nag-attack sa weak pawn. So, queen b6, nag-depend. Then, bishop b4, bishop c5. Kasi kapag kakain din si Nipo sa weak pawn sa e4 square. So, bishop c5 lang yung ginawa. So, after bishop c5, so, dahil dito ay delikado yung posisyon ni Jacobinko sa queen side, sa king side dahil ito yung sinasabi ko sa inyo na yung knight sa g4 ay talagang malakas. Kinokontrol niya yung f6 na square. So, dahil nawala na yung dark bishop dito ng black, so, yung dark square dito sa king side ay makikita natin na weak. So, bishop c5. After bishop c5, knight h2, knight b8. So, bishop x c5, queen x c5. Pagkatapos, nag-move ng queen c1. So, dito ang ideas ni Nipo ay nakikita niya na weak yung dark square ng black sa king side. Kaya nag-move siya ng queen c1. So, after queen c1, yung ginawa ni Jacobinko ay nag-move ng knight d7. So, yan ang kanyang ginawa para hindi makapag queen f6 yung white. Kasi yung ideas ng white, queen g5, queen f6. So, after knight d7, knight f3. So, ano yung gagawin ng white? Nag-attack sa weak pawn sa b4. Yun pala ang kanyang ideas. Or pupunta siya sa h4. Yung kanyang knight. So, rook f b8. Ayan, nag-double na yung rook. After rook f b8, queen f4. So, dito na nga, nag-attack na sa king side si Nipo. So, rook b2, rook takes b2, rook takes b2. So, dito sa posisyon, makikita nyo na yung ginagawa ni Jacobinko ay nag-attack dito sa queen side kasi dito yung weak pawns. Yung kanyang target ay yung c2 pawn. Subalit, yung ginagawa ni Nipo ay nag-create ng counter-attack sa king side. So, dito makikita natin na hindi iniisip ni Jacobinko yung kanyang king side. Yung kanyang iniisip na ma-attack yung mga pawns dito sa queen side at ang kanyang paniniwala siguro ay winning siya dito. Subalit, si Nipo ay kanyang tinitingnan kung paano sisirain yung king side dito ni Jacobinko. So, nag-move siya ng knight g5. So, yan pala ang kanyang ideas, yung maneuvering. So, dito makikita nyo yung game plan ni
Nipo na nagmaneuver yung knight mula sa G4 to H2 to F3 to G5. Yung kanyang queen nag-move kanina sa C1 to F4 dahil yun pala ay aatakihin yung F7 na square. So, tingnan po natin kung ano yung gagawin ni Jacob. Paano niya dipinsahan ang strategy ni Nipo dito. So, yung kanyang move ay Queen E7. So, nag-defend. Then, mayroong tactic na nakita dito si Nipo Miyachi. Ayan po, Bishop takes D5. Long shot na move. So, delikado kapag kainin kasi magmumove ng E6. So, dito after nag-capture sa D5, nag-capture sa pawn sa C2, then Bishop C4. So, after Bishop C4, nag-capture, then DX C4. Pagkatapos, nag-move ng D3. So, yan ang ideas na ginawa ni Nipo dito. So, delikado yung position ng black. Kasi yung kanyang king dito ay weak yung position sa dark square. So, ang next move ay nag-move siya ng pawn, then rook D1. So, after rook D1 dito, then rook takes dito, rook takes dito, queen takes dito. After queen takes dito, knight takes E5. So, dito na simplify ni Jacobinko yung position. Nagkaroon ng palitan ng piyesa. So, after knight takes E5, nauwi sa in-game na queen and minor piece or queen plus knight. Then, queen B2. So, after queen B2, nag-move ng queen D6 kasi delikado yung back rank mate. So, after queen D6, C5, so delikado yung position ni Jacobinko. So, queen D1, check. Then, king G2, queen D5, check. Then, nag-F3. So, after F3, king F8. Then, C6. So, delikado yung posisyon ng black kapag kakainin ng knight. Mayroong queen G7, queen F7. So, kapag kakainin ng queen, so, capture yung knight sa E5. So, after C6, king E7, then tuloy-tuloy yung pawn. So, dito nag-resign na si Jacobinko. So, dahil hindi na ma-stop yung pass pawn. So, dito nakikita natin na successful yung ginawa ni Nipo sa kanyang King's Indian attack. So, tingnan po natin yung kanyang ibang game. So, another game po, mga kaibigan. Ito ay Nipo Miyachi versus Dominguez Perez Inier. So, ito ay noong year 2017. So, meaning 3 years after sa kanyang kalaban kanina na napapanood nyo sa game ni Jacobinko. So, tingnan natin kung ano yung ginawa dito ni Nipo. So, dito si Nipo ay nag-move ng knight F3, din D5. Yung move ni Dominguez Perez.
din G3, knight F6, bishop G2, E6, ito ay bookline pa rin. Castle kingside, bishop E7, D3, castle queenside, knight B dito. So, yung position na makikita nyo sa board ay ito ay according to the book opening pa rin. So, dahil yung chess game ay mayroong tinatawag na book opening or mayroong opening lines na inyong makikita sa mga database o sa ibang mga nagsusulat ng books. So, dito, nag-move ng C5, E4, knight C6. So, the same position po ang inyong makikita sa game ni Jacobenko at saka ni Po. So, nag-move siya ng rook E1. So, dito, iba yung ginamit na move ni Dominguez Perez. Nag-move siya ng queen C7 instead na D5. So, yung ideas dito sa mga ibang chess player dyan, tinuturuan niyo yung mga bata na mag-memorize ng mga opening. So, hindi pwede na i-memorize mo lang yung nakikita mo sa mga game. So, dapat ay maintindihan ng mga player kung ano yung ideas behind sa move na makikita nyo sa board. So, ano ba ang ideas ng Queen C7? So, kapag ang move na B5 na nakikita nyo sa move ni Jacobenko, yung ginawa ni Nipo ay nag-move ng E5 para atakihin yung knight sa F6. So, balit kapag yung mga chess player na mga baguhan, mga wala pang masyadong experience, so napaka-dangerous po na i-memorize nyo yung game ng mga grandmaster. Kasi dito yung ideas, kapag nag-E5 ka, yung white, mag-move yung black knight G4 or knight D7. So, ma-attack yung pawn sa E5. Pwede niyang ma-pressure. So, yan or knight G4. Yan ang magandang ideas dyan. So, delikado kapag i-push yung pawn. So, kapag i-drive out yung, kapag nagdepensa siya sa E5 square, queen E2, so magkaroon ng pressure pa rin yung black. So, magdi-develop ng bishop sa B7. Kapag i-drive out yung knight sa G4, so ma-weaken yung pawn structure sa king side sa white. So, mayroong advantage dyan ang black. So, dito, yung position ay queen C7 ang ginamit ni Perez. So, ganun pa rin ang kanyang ginawa. E5, knight D7, so queen E2. Ayan ang nangyari sa posisyon. So, yung E5 na pawn ay under pressure. So, sa ibang game, yung ibang mga grandmaster, anong ganitong klaseng position ay advantage ito para sa black. So, kapag mayroon kayong time, hanapin nyo yung ibang mga old games na mayroon po winning dito yung black sa ganitong position. For example, kapag si Karpov yung kalaban mo, kapag ganyan, so delikado ka kay Karpov. Kasi si Karpov magaling sa strategy. So sa bandang huli, ma-win niya yung isolated pawn. So dito nag-move ng B5, knight F1, bishop B7. So, same position na inyong makikita sa game ni Wesley So. Na yung bishop nasa B7, subalit yung kanyang queen ay doon sa
ibang square. Pero yung setup, yung pawn structure ay the same. So, it's for rook F, C8. So, ganun pa rin yung ideas ng black na titira ng knight D4 para ma-open ang C file, para ma-attack yung C2 na pawn. So, nag-move bishop dito. So, B4. So, after B4, knight 1 H2. So, the same yung kanyang maneuvering ng knight. The same plan. So, knight 1 H2, queen B8. So, dito, iba yung ginamit ni Jacobinko. Nag-move ng bishop G5 kasi bumalik yung queen sa D8. So, after bishop G5, it's 6, bishop takes E7, knight E7. So, queen D2, ganun pa rin ang ideas ni Jacobinko. Yung queen siguro pupunta pa rin sa F4 na square. Or nag-prepare para mag-attack sa king side. So, mas maganda yung posisyon ng queen sa dito dahil nagkaroon ng control sa dark square. Then, A5, H5. So, the same position na yung kanyang ginawa. Then, C4. So, after C4, knight D4. So, ano yung ideas ng knight D4? Yung ideas ng knight D4 ay mag-move ng F4. Mag-move ng F4 yung white, F4 to F5. Or, mag-move ng bishop H3. Mag-create ng tactic ba? So, knight C6. Ito yung ginawa ni Dominguez Perez. Dapat eliminate yung knight, active knight. So, knight H F3, knight takes D4, knight takes D4, then C takes D3, C takes D3. So, yan ang ideas ng ginawa ni Dominguez Perez. I-open yung C file. So, pagkatapos, i-control yung C file kapag ipagpalitan yung sinipo dito ay mapunta sa in-game. So, dito ay yung posisyon ng black ay okay dito yung posisyon ng black. So, bishop A6. So, ganito yung nangyari sa position. Yung ideas ng C5 to C4 pagkatapos i-trade yung pawn sa D3 para ma-weak yung pawn ng white. Yan ang strategy pala dito. So, kapag weak ang pawn, yung atakin mo yung pawn para ma-force yung white mag-defend, tapos control the C file. So, kapag na-double mo yung rook sa gitna at makapenetrate sa posisyon ng white, so makuha mo yung positional advantage dito. So, rook A, D1, nag-defend, then knight C5, continue attack si Perez dito, then queen E3. So, dito trade ng queen. So, dito ang sinasabi ko sa inyo ay yung pawn nasa A5 ay weak talaga yung pawn. So, kaya lang napag-aralan ng mabuti ito ni po yung position. Kaya na kapag hanap siya ng ideas na ma-neutralize yung kanyang mga pawn weaknesses. So, dito nag-move siya F4. So, na-capture yung pawn sa H5. Then, nag-defend. Rook dito. So, dito nakikita nyo na yung black ay all-out attack dito yung black ng kanyang forces. So, nag-defend na lamang yung white dito dahil sa kanyang ginawang weaknesses. So, queen D6, rook ED1, rook ED1. So, dito nagkaroon ng inaccuracy si Dominguez Perez. Yung kanyang ginawa dito ay nag-exchange sacrifice. So, kinain niya yung pawn
Bishop takes d3, rook takes d3, knight takes d3, rook takes, nag-move pala ng f5. So, meaning, yun ang hindi nakita ni Dominguez Perez. Mayroon palang ideas na ganyan. So, na-weaken yung kanyang central pawns dito. So, kapag queen g5, so ang problema dito, ma-damage yung pawn structure ng black. So, ax f5, then queen x d3, then rook e8. So, rook e1, then rook e d8, knight x f5. So, talagang malakas yung pawns minor piece ng white versus black. So, dito makikita nyo na yung black ay na-force na mag-defend. So, yung kanyang ideas na bishop takes d3 ay mali ata yung kanyang ideas. Meaning, alanganin yung kanyang desisyon na kainin yung pawn doon. So, rook e6, bishop h3, then queen g5, king h2, d4, so rook e4, g6. So after g6, knight h4, rook c6. So rook c6, knight f3, queen c1, then rook e2, queen c4, rook takes c4. Pagkatapos nag-move ng e6, rook c7, din nag-capture. So dito delikado yung posisyon ng black dito kasi malakas yung minor piece ng white. So nagkaroon ng attack, knight e5, king g7, din nagbakid, knight d3, king f7, rook f2, check, then king g7, knight f4. So mayroong threat. So hindi nakita. Force talaga. Mayroon pala doon. So knight capture. So advantage na yung white dito. So d3, rook dito, then rook d4, b3, so wala na. Rook d3, so after rook d3, bishop c4, then king f6, capture, then rook d4, check, so after check, king g5, rook f3, then h5, king g2, rook d6, king f2, rook e6, bishop c4, then rook e5, rook d3, rook f5, check, then king g2, king f6, rook d6, then rook d5. Ito ay tinatawag na simplify na lamang yung position. So wala nang pag-asa dito yung black. So ayan, nag-resign after h4. So yan po ang game na makikita natin sa game ni Nipo versus Dominguez Perez. So tingnan po natin yung kanyang ibang mga games. So ito po ang ikatlong game ni Nipo versus Kramnik, the former world champion Vladimir Kramnik ng Russia. Si Russian Boy versus Russian Boy. So dito ito yung position after 5 moves. So tingnan po natin, nag-move dito si Nipo ng knight b dito ng kanyang favorite. So nag-move si Kramnik e5 instead na c5, e4, then a4 yung black, rook e1, e3. So yung itong strategy na ginamit ni Kramnik, tuloy-tuloy yung
i-push yung A-pawn. Yung ideas dito para ma-weaken yung kanyang dark square sa queen side. So, B3, so ito yung sinabi ko sa inyo na kapag ang yung white pawn structure ng pawns nandyan sa white square, yung kanyang dark square ay mag-weaken. So, tingnan po natin so ano yung ginawa ni Kramnik dito. So, C5, ayan po, knight E5, knight F B7, then knight F1, knight C6, H4, B5, H5, then F5. So, ito yung ideas dito na ginawa ni Kramnik. Nag-counter attack, nag-post ng F5. Kasi dito kapag kakainin, so yung kanyang ika-capture ay bishop. Mayroong attack doon sa rook sa E1 dahil weak nga yung dark square. Ito nga yung sinasabi ko. At pagkatapos i-trade niya yung kanyang knight. So nag-capture nga dito, ayan nga, nag-bishop takes F6, rook B1, tapos nag-knight B4. So dito makikita nyo yung position dito na weak yung pawn structure ng white dito. Ito yung A2. So kapag kakainin to, then magkaroon na ng pass pawn. So tingnan natin anong nangyari dito. So nag-move D4, okay, nag-capture nga. Then bishop dito, okay, C6 D4. After C6 D4, H6, then nag-move knight C5. Mayroong ideas na D3 next move or E5. Then nag-capture sa H7, bishop G7, rook E1, queen H, nag-move knight D4, bishop takes D4. Nag-capture pala sa pawn. Then check, bishop G7, rook E1, then queen F6, mayroong double threat. Okay. Rook takes A2, then check, king H1, knight E4, so mayroong attack. So mayroong threat sa knight takes dito, pagkatapos makapture yung rook. So nag-move C4, okay, nag-capture. Pagkatapos nag-move rook D1, nagbalik sa E4. So dito nag-resign na si Nepo. So iba yung strategy dito ni Kramnik. Talagang walang nagagawa dito si Nepo sa depensa ni Kramnik. So sundan nyo po ang susunod nating video. Ipapakita ko sa inyo ang game ni Wesley So versus Nepo Miyatsiti. So maraming salamat sa inyong panonood, sa lahat ng mga supporters dito sa Chess Ignite. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Chess Channel.